Napakain mo ng aso, Ben? Opo. Mahal talaga ni Tony ang kapatid, no? Oo, sinabi lang ni Aida na sa silaw siya, inilipat na niya ang study lamp. Pabibilang ko na lang siya ng bago bukas. Kailangan niya rin kasi sa pag-aaral yun eh. Ibang-iba yang si Tony kaysa dun sa isa. Tingnan mo, prenteng-prenteng nagbabasa. Bata pa kasi si Ben. Spoiled ka mo, si Tony nung ganyang edad, aba kumikita na, nagtitinda na ng dyaryo. Hindi si Ben ang spoiled, Ana. Baka kamo si Aida. Kung sa bagay, si Tony pati naniligo kay Aida kinikilatis ng mabuti. Hindi na nagbalik yung preskong kaklase ni Aida. Yung auntie agad ang tawag sa akin, hindi kotse, sino nga ba yun? Ano ba sa akin kung di kotse siya? Sabi sa akin ni Tony. Mababait silang lahat. Si Tony minumutyan talaga si Aida. Kapagbigay pa kamo sa mga kapatid. De bali nang siya ang wala. Mayroon lang yung dalawa. Ang maipipintas mo lang eh. Wala talagang kibo. At pinakamaganda ka mo, maganda. Akalain ko ba namang gaganda ng ganyan ng anak mo, Regina? Natatandaan mo nung sumakay sa karosa? Sa Lantern Parade, sa UP noong Desyembre. Di jeans-jeans lang, paponi-ponytail lang dito. Pero nang sumakay sa karosa, parang birhen talaga. Ang sarap kamo, namatay ang generator ng karosa. Di pinailawan siya ng mga flashlight ng mga klase. Sila lang ang may flashlight. Sabi ko sa'yo, nakating kay Aida ang lahat. At siya yung umingiti at nagyayabang. Ang mga klase niya, talo kayo. Sa tingin ko nooy, para nga siyang birheng nakaangat sa karosa. Sino nga ba naman ang makakapag-akalang? Nangyari na yan, Ana. Mag-18 na siya sa September na to, Regina. 5 taon na tayo rito. Dito na rin nag-birthday si Aida nung lumipat tayo. Tatandaan mo? Napapaniginipan ko pa naman ang kanyang debut at naisip ko pa naman ang gagawin kong tahi sa bestida niya. Hay, ang buhay nga naman, oo. Mabuti pa sigurong hindi na tayo nakaalis ng gagalangin, ha Regina? Sigurado kung hindi tayo lumipat dito? Sigurado, kung hindi tayo lumipat dito, baka hindi nangyari yun. Sino naman ang makakaalam na dito siya magkakaganyan? Hindi ba dahil sa mga bata kung bakit tayo umalis doon? Gusto mo rin namang tayo umalis doon, di ba? Noong lumalaki na ang mga bata. Nang malapit sila sa eskwela. Naisip kong umutang nga tayo, ipatayo ang apartment na ito. Malayo nga sila roon, hindi ba mas nagustuhan naman nila rito? Oo nga Regina, pero bawat sinupuntahan natin, sinusundan tayo ng disgrasya. Dahil naman kasi sa pagtanda natin, Ana, isipin mo, patay na yung mga magulang natin. Wala na rin tayo makakasama sa buhay. May apartment naman tayo at kung magkakaroon naman ng pamilya yung mga bata, 4 na pinto, tagi-tagisa sila at ng isang bahay. Para naman sa ating dalawa, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay nun. Magkakasama tayo. Ewan ko Regina. Ewan ko Regina. Ewan ko. Hindi tayo sinusundan, Ana. Bakit hindi mo na lang isipin yung kondisyon ngayon? Ibang iba na talaga ngayon, no? Ewan ko rin ba, Ana? Ewan ko din. Ewan? Wala yung gamot ni Aida. Oo nga pala, naubos na nga pala yung gamot ni Aida. Eh, pabili na tayo. Yung tranquilizer? Oo nga, pabili mo na. Gabi na, Tony! alas 9 na. Tony! Tony! Sandali po, ikinakabit ko lang tong ilaw. Bibili na daw. Pinakabit lang daw yung ilaw. Pinapapansin ka ba kay Aida? Kapasing ano? Na parang lumalala. Kung minsan nga natatakot ako eh. Hindi naman. Ang sabi naman kasi ng doktor, eh may shock pa daw talaga si Aida hanggang ngayon. Kung sa bagay, yung mga marka ng dagok sa pigi niya nawawala na naman. Talaga sigurong hindi ka makakabangon pagka dinaguhan ka doon. Hindi
Hindi na tao yun, Ana. Hayop lang talaga. Yung mga sugat at galos-galos, gumagaling na rin. Bumukha lang kasi talaga mukhang demonyo. Ang kinatatakot ko, yung kanyang nervyos, lalo nagiging nervyosin. Ganun ba talaga yun? Di ba may nalalaw ka dun? Syaga ang kailangan natin, Ana. Na ibinibigay ng doktor. At sabi sa ospital, mahusay naman talaga yung psychiatrist na si Dr. Soriano. Sabi din ni Tony, magaling din daw talagang doktor yun. Magtiwala na lang tayo. Naalala ko kasi yung kapitbahay natin sa Gagalangin. Yun bang dalagang anak ng kapitan na dinadala sa Viluna at pina-electric shock? Bumubula raw talaga ang bibig at talaga raw namang namumuta at umiikot ng tau-tauhan ng mga mata. Pero iba naman siguro yun, ano? Pero tingin ko mahusay naman talaga yung tranquilizer na binigay. Mahusay siguro yung liquid ng tranquilizer na inihahalo ko sa pagkain niya. Biro mo, yung tira niyang pagkain, sinubukan kong ibigay kay Sultan nung isang araw. Akalain mo nakatulog yung aso. Yan nga raw ang kailangan, yung humupa ang kanyang nervyos. Sa linggo, sa makalawa, ay pupunta ulit kami sa doktor para malaman namin kung ipapasok ulit siya sa ospital. Si Tony nga pala, yung gamot. Tony! Bumili ka ng gamot, Tony. Nasa tukador ang pera. Tony na yan, no? Hindi mo na napapansin? Hindi. Bakit? Ewan ko. Ewan ko, yung lagay na iya'y palakad na. Ugali lang talaga niyang maglakad-lakad. Oo nga, pero gabing-gabi na akong umuwi. Susi ang ginagamit. Itanong mo kay Ben, hayan si Ben. Baka naman pumunta lang sa klase niya riyan sa may kabilang kanto. Ewan ko ba? Lagi na lang ganyan. Ewan ko, si Ben ang tatanungin mo. Sila magkakwarto. Kaya lang, nag-aalala ako. Alam mo naman ngayon, ikaw rin ang may sabing ibang kondisyon ngayon.